Magnanakaw ng butil. Ibigay ang butil na pangkaligtasan. Bituin ng malas. Karapat-dapat kang mamatay sa tagtuyot. Iyan ay binhi na iniwan ng aking lolo. Hindi ito ninakaw. Mga kababayan, ang bag na ito ng butil ay nakuha mula sa kanyang sirang bahay. Sa araw na ito, lahat ng tao sa nayon ay itinuring akong magnanakaw. Tumingin sa bundok. Tandaan mo, ang lupa ay nag-aalaga sa tao, ang tao ay nag-aalaga sa kabutihan. Ang kakayahang ito ay nagpoprotekta sa isang lugar. Ang titulo ng lupa sa 3 ektaryang magandang lupa. Mula ngayon, kukumpiskahin ko na. Sa'yo lang. Ikaw pa na walang ginagawa kundi kumain ng kanin. Yan ay iniwan sa akin ng mga magulang ko na nagsasakripisyo. Ngayon, kahit ang huling alaala, ay kinukuha na rin. Bungang-bungang asawa. Bakit mo pinoprotektahan ang magnanakaw na ito? Bingi. Sekretaryo. Lahat ng kita ng buong baryo. Nasa kamay ko. Kahit ang sekretaryo napigilan pa. Sa baryong ito, ang salita ni Chen Fugi ay parang batas. Zhuangshan. Sa tingin ko, mas lalong hindi tama ito. Yung sako ng binhi ay hindi talaga galing sa grupo. Hindi tama. Ano ba ang mali? Hindi mapalad ang Diyos. Kung maubos ang balon, paano na tayo? Ika-4 na po araw ng matinding tagtuyot. Ang huling balon sa buong baryo. Tapos na rin talaga. Sa ilalim ng balon, 3 talampakan ang tubig. Wala na kaming makain. Nais kong magbalak kayo at mangloko para sa pagkain. Tinitawan nila ako ng tawa. Pero tinuruan ako ng master. Ang lupa ay nagsasalita, ang tubig ay may pulso. Pangarap ko, Ginoong Wang. Humukay ng isang talampakan na. Wala namang anuman. Ang lupa ay nagiging tubig na. Guro, hindi ko nalimutan ang itinuro ninyo. Lumayo ka. Tubig. Lumalabas na ang tubig. Sige lang. CJ. Sinasabi nila na ako ang swertehan. Pero ang tubig pang buhay ng buong baryo. Ako ang naghanap nito. Sino ang naghanap ng tubig ninyo? Walang pasasalamat man lang. Sige na lang. Nahukay ko na ang buhay na tubig. Ngunit walang nakakaalala sa aking kabutihan. Sa kanilang mga mata, ako pa rin ang magnanakaw. Ang namumuno. Siya ang humukay ng tubig. Kaya pa bang pigilin ang mga salitang magnanakaw? Kahit hindi ito mapigilan, kailangan pa ring pigilin. Bukas ng umaga, ibibigay ko na itong gulong. Sa kapatid na babae, hindi naman tumatakbo ang tubig. Sino ang naghukay? Hindi ba't ako lang ang may kapangyarihan dito? Ang takot niya ay hindi sa kawalan ng tubig, kundi sa takot na magkaroon ako ng tubig. Ay bumalik na. Mga kababayan, ang tubig na ito ay bunga ng magandang feng shui ng ating mga ninuno. Feng shui, hindi ba't hinukay ito sa bundok? Parang pusa na nakatagpo ng patay na daga. Sadyang nagkataon lang. Saka, nagkakalat siya ng mga balon. Nasira ang dragon vein ng buong nayon. Ito ba ay sumpa o biyaya? Nakatagpo ako ng tubig. Ngunit sinasabi niya na sinira ko ang dragon vein. Baligtad ang katotohanan. Sinasabi niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tio, ako ang nakahanap ng tubig. Alam mo sa sarili mo ang iyong mga nagawa at nagkulang. Ayokong ari-arian ng mga magulang ko. Ibalik mo ang binhi. Ang binhi ay nakaw. Ang lupa ay sa grupo. Hindi ka pwedeng mag-ari kahit isang malas na bituin. Malas na bituin. Ang kayamanan na ito. Totoo ang paghahanap ng tubig, seryosong trabaho ito. Dapat pag-usapan na ang tungkol dito. Gusto ng sekretaryo na ipagsalita ako. Pero hawak niya ang talaan ng pagkain ng buong baryo. Sino ang may lakas na makipag-argi? Bingi. Ano to? Ito. Tungkol ito sa mga magulang ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ng bahagya. Nasa likod ng paninirang puri, nakatago ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Ito ang titulo ng lupa ng tatay ko. Gusto niyang sabihin sa akin kung ano. Pero hindi niya masabi. Hindi ko na naman maintindihan. Sinasabi mo bang ang 3 ektarya ng aking mga magulang ay ang orihinal na titulo ng lupa? Sinunog ito ng tiyuhin ko ng palihim.
Pinalitan ito ng peking isa. Ang tunay na titulo ay nasunog. Ang peking titulo ay kinumpiska. Hindi nakapagtataka na ang 3 hektaryang iyon. Mayabang siya sa kanyang karapatan. Ang huling oras na ito, hindi maganda ang itsura mo. Si Suzaking, pwede mo ba akong tulungan tingnan ang isang bagay? Tingnan mo ang pulang bandila sa mesa. Ito ay larawan ng panahon ng pagpaparehistro at paghahati ng lupa ng kolektibo. Ang peke na kontrata sa lupa ay kailangang managot. Pero sa kalahating piraso lang ng reklamo, hindi niya matitinag. Kailangan kong hanapin ang orihinal na tala ng paghahati ng lupa noon. Hindi lang niya ako pinaniniwalaan. Natutulungan pa niya akong maintindihan kung paano ilalantad ang katotohanan. Ipapakita ng hayagan. Tayong ina. Sino ba namang walang pakundangang tao na magpapabaya sa isang nag-iisang matandang babae? Sa buong baryo, tanging sa bahay ni Tiyo lang. Ng taong supply store nakakuha ng ganitong klase ng pusporo. Nagsumbong sa pamilya ni Lao ang tao. Itong kahon ng pusporo. Itinuro kay Tiyo. Chen Wangshan. Hindi ka ba magaling? Sa lupaing asin at alkali, anong itatanim mo na mamamatay? Kapatid, iyon ay isang dead end. Mahirap kahit na ang damo ay tumubo sa lupaing maalat at mapait. Sasagutin ko. Sa loob ng 3 buwan, magtatanim ako ng ani. Ibalik mo sa akin ang lupa. Ibalik mo sa akin ang aking dangal. Ayos. Gusto niyang patunayan ito sa harap ng lahat. Ako ay isang walang kwentang tao. Hindi lang ang lupa ang nilalaro ko. Kasama na ang aking buhay at pangalan, Chen Wangshan. Bakit ka kumakain ng lupa? Tinitingnan ang alkalinity. Tinitingnan ang alkalinity. Masyadong mataas ang balik asid ng lupa na ito. Pero hindi ito namamatay sa ilalim. Pampalakas ng tubig sa balon. Ipinatong ang abo ng damo sa lupa. Makakatulong ito. Tingnan ang lupa, tikman ang alat, alamin ang anyo ng lupa. Ayusin ang lupaing maalat. Itinuro na ito sa akin ng guro. Talagang makakaya ito. Ipinapaba ng tubig ang alat. Ang abo ay nagpapayabong ng lupa. Ito ay katulad ng sinasabi sa libro, na ang paghugas ng asin at pagbabago ng lupa ay iisang prinsipyo. Ito ay isang lumang paraan ng mga magsasaka. Katulad ng sa inyong siyensya, ay iisa lang. Siya ay naniniwala sa siyensya. Ako ay naniniwala sa mga tradisyon ng mga ninuno. Ang dahilan para ayusin ang lupang ito. Iba't ibang daan, iisang patutunguhan. 3 buwan ang kasunduan. Itim sa puting papel. Walang sinuman ang pwedeng magtanggi. Kung makakapagtanim siya ng isang butil ng butil. Dito sa sirang lupang iyon, isusulat ko ang pangalan ko pabaliktad. Tia, tandaan mo ito ha. Naitakda na ang kasulatan. Hinintay ng buong baryo na mapahiya ako. Pero gusto kong manalo. Sino ang gumawa nito? Para nitong pinapatay nila ang ating kabuhayan. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa natatapos ang pustahan. Gusto niyang putulin ang aking tubig. Pinipilit akong sumuko. Ngunit hindi niya alam. Marami pa akong paraan sa kamay ko. Sobra pa nga. Nawalan na ng tubig. 3 buwan, sayang ang pinagsikapan. Anong gagawin ko? Gusto nilang putulin ang tubig ko. Ayoko gamitin ang kanilang kanal. Nakikita ang bukas na kanal, pwede nilang buksan. Ako'y sa ilalim ng lupa dumadaan. Binubuksan nila ang bukas kong kanal. Kaya pipiliin kong dumaan ang tubig sa ilalim ng lupa. Itong kanal ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Walang makakakita. Ito ay tinatawag na lihim na kanal para sa irigasyon. Pagkatapos, takpan ng mga straw para mapanatili ang moisture. Nakakandado ang tubig sa lupa, hindi ito makakalabas. Bawasan ang evaporation. Panatilihin ang distansya ng mga tanim. Ito ang siyentipikong paraan ng pagpapanatili ng moisture. Sabi niya, dapat malaman ng lahat ang aking kakayahan. Ngunit sa ngayon, gusto ko munang manalo ng isang hininga. Kahit gaano pa kasipag ang pagdidilig sa lupa, ay walang silbi rin. Sa tingin ko, hindi ito tatagal ng kalahating buwan. Magpahinga ka na, kuya. Hindi naghihintay ang lupa, at lalong hindi naghihintay ang tagtuyot. Tinutukso ng iba. Ako'y nakatungo lang. Ang lupa'y hindi nagsisinungaling. Sino mang nagbigay, kanyang naaalala. Nagsimula ng tumubo. Talagang tumubo. Buhay talagang buhay. Sa maalat na lupa, may tumutubong berdeng usbong. Ang berdeng ito ay pinagsikapan ko ng kalahating buwan. Para makuha. Tingnan nyo, mga kababayan. Ito ay isang damo na talagang hindi makakain.
Ang damo ay wala namang halaga. Hindi ito maituturing na taya. Walang silbi ang makipagtalo sa kanya. Magpanggap na pamilya. Dapat hayaan ang nagpapanggap na pamilya na magsalita. Ginoo, kayo ay isang matandang magsasaka na nagtatanim ng buong buhay. Mangyaring sabihin sa mga tao ang totoo. Ito ba ay butil ng palay? Ito ang dahon at ang ugat. Hindi ito mali. Ito ay siksiyang zidi. O isang magandang uri na lumalaban sa alkali. Isang salita mula sa may kaalaman. Mas kapaki-pakinabang kaysa sa 100 salita ko. Nakakabaliw, talagang may tumutubo dito. Paano niya ito nagawa? Yung mga tumawa sa akin na walang silbi. Unang beses mong ipinasara ang bibig ko. Ito ay damo. Anong klase ng pagkain ito? Tito, ito ba ay bagay? Malalaman natin sa anihan. Kung masira ang mga punla, maaari pa rin silang tumubo muli. Pero may mga bagay. Nagsikmura ako ng 22 taon. Ngayon, nagsimula akong unti-unting ilabas ito. Nagtayo ako ng pangalawang kasunduan. Ngayon talagang wala nang atrasan. Wala talagang atrasan. Kung hindi makakabawi ang lupa na ito. Ako si Chen Wangshan. Tunay ngang naging inutil na ang buong baryo. Kaya magpapakasaya na tayo. Araw-araw akong pupunta para tumulong sa'yo. Si Ergu walang ama at ina. Katulad ko. Saka lang siya pumayag na makipaglaro sa akin. Maasim. Ito ay asin. Ang lupa na may asin at alkali ay takot sa asin. May isang tao na gustong gumamit ng isang kutsarang asin. Upang pahirapan ako ng kalahating buwan. Napakasakit naman. Ikaw na naman, Chen Fugi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin? Mula sa sandaling ito, ang kaunting pagtitiis ko. Unti-unting nagsimula ng maging yelo. Natutunaw na ang yelo. Nagdala ng asin. Tapos na talaga ang tanim na ito. Chen Wangshan. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga makakabangon. Lahat ng tanim ay namatay na. Anong gagawin natin? Ano nang kinakabahan? Gusto mo akong saktan gamit ang asin. Ang lolo ko 30 taon na ang nakalipas. Ay nagpagaling ng lupa na mas nakakalaso ng 10 beses kaysa dito. Ang asin ay makakasama sa mga punla. Pero maaari rin itong linisin. Iyan ang dahilan. Matagal na akong tinuruan ng guro. Anak, ano itong puting pulbos? Kung magpapakalat pa siya, mas lalong masama. Ito ay gypsum. Pampabalanse ng alkali. Mas natatakot ang asin sa tubig, mas natatakot ito dito. Una, ihalo ang asin sa lupa. Pagkatapos, banlawan ito ng tubig. Gamitin ang lason para labanan ang lason. Pag-neutralize ng plaster. Malaking tubig para sa asin. Ang paraan ng guro ay sunod-sunod. Paano tayo maghahatid ng trabaho, sabihin mo? Ikaw at si Ergaw ang bahala sa pagkuha ng tubig. Ako ang mauna sa paghukay at paghugas ng asin. Isama mo ako, Wang Shanje. Ang paglalagay ng asin ay masama at labag sa moral. Tutulungan ka namin. Ang puso ng tao ay mainit. Ang asin ay hindi nakapatay sa binhi. Ngunit pinainit ang ilang mga puso. Nakabawi na ang binhi. Nabuhay. Talagang nailigtas. Guro. Ang iyong paraan ay talagang kahanga-hanga. Hindi mo ako naubos sa asin. Sa halip, nagdala pa ito ng ilang tao na handang makiisa sa akin. Narinig ko lang ito mula sa iba. Mayroong nakakita sa gitna ng gabi na si Chen Wangshan ay lihim na nagbubuhos ng mga bagay sa lupa. Nagbubuhos ng mga bagay. Ano ba iyan? Sino ba ang nakakaalam? Hindi siya makakapagpatay ng binhi. Ngunit siya ang nagdudulot ng pinsala sa akin. Ngayon, gusto niyang muling siraan ako sa pagnanakaw ng ani. Kapatid, hindi maganda ang sitwasyon. Muling kumakalat ang balita sa nayon. Anong balita? Sabi nila, sa gitna ng gabi, nagnanakaw ka ng mga bagay sa bukirin. Nagsasagawa ka na naman ng mga gawain ng pagnanakaw ng ani. Nagnanakaw ng plaster at asin. Sa kanyang bibig, naging pagnanakaw ng ani. Magandang paraan ng pagbaligtad ng sitwasyon. Dahil hindi niya maabot ang aking mga pananim. Nagsimula na siyang sirain ang aking reputasyon. Talagang ayaw ng taong ito. Nabigyan ako ng pagkakataon. Pupunta na sa sekretaryo. Ganito ang sinabi mo. Nakita mo mismo. Si Chen Wangshan na sa gitna ng gabi. Nagnanakaw ng pataba ng grupo. Hindi ko nakita. Sabihin mo kung ano ang dapat mong sabihin. Ito ay para sa pamilya. Hindi ko nakita. Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Kailangan talagang pilitin ang Wangshan. Hanggang sa sukdulan, lahat ng iyon ay nakita ko.
Nagsinungaling ako ng matagal. Kailangan pa bang muling magbingi-bingihan? Isa-isa, bawat isa. Nagsara ako ng mata at nagkunwaring natutulog. Ngunit sa puso ko, palaging may hadlang na hindi ko malampasan. Sekretaryo. Nakita ito ng anak ko ng kanyang mga mata. Hayaan siyang sabihin ito sa inyo. Wei Dong. Sabi mo, anong nakita mo? Sabihin mo. Noong gabing iyon. Natulog ako. Wala akong nakita. Ito ay totoo. Pinigil ko ito ng kalahating buwan. Sabihin mo na, parang ang gaan ng katawan. Ikaw, traitor ka. Pabaling-baling ka sa labas. Tatay, hindi ninakaw ng Wang Shan ang mga butil. Hindi ko siya pwedeng akusahan ng walang dahilan. Apelyido niya ay Chen. Ikaw din ang apelyido mong Chen. Tayo ay isang pamilya. Pwede ka bang mangloko at manakit ng tao ng walang konsensya? Ito ang unang beses na nakipagtalo ako sa tatay ko. Itong palo. Napagising ako nito. Kuya Wang Shan. Ito para sa'yo. Ano ito? Itay ko ang pribadong account. Ninakaw ko ito ng lihim. May mga bagay. Hindi ko na pwedeng magpanggap na hindi ko nakikita. Wei Dong. Maging maingat ka sa hakbang na ito. Naintindihan mo na ba? Kung hindi ako lalabas, hindi ako makakatulog ng maayos sa buong buhay ko. At saka, mga tao ng pamilya Chen ay maraming naitalang puntos. Kinuha ang mga ayuda. Nagulat ng labis na pagkasira. Bawat isa ay may butas. Ang aklat na ito ay hindi nagtatala ng mga puntos ng trabaho. Ito ay tungkol sa mga taon ni Chen Fugi, na unti-unting nagnakaw ng masamang puso. Ang mga magulang ni Chen Wang Shan ay may 3 ektaryang lupa, na pinamahalaan at nailipat. Kinuha niya ang lupa ng aking mga magulang, at lihim na inilipat ito sa kanyang sarili. Sabihin mo lang, talaga palang mula simula hanggang wakas ay isang plano. Ang iniwan ng aking mga magulang sa akin ay isang simpleng plano. Ang pawis ng aking mga magulang na iniwan sa akin ay tahimik na nilamon ng isang tagapangalaga. Nang walang kaalaman, ang mga tala ng bundok ay talagang matibay na ebidensya. Ngunit ang mga pribadong tala ay pawang mga patunay lamang. Hindi ito sapat upang maibalik ang kaso. Kaya ano ang gagawin? Kailangan ng mga dokumento ng orihinal na titulo. At pati na rin ang record ng rehistro ng komunidad. Parehong tama ang mga ito. Saka lang magiging matibay. Dumaan sa tamang proseso at isumite sa komunidad. Sa tamang paraan. Pero mag-ingat ka, baka magwala siya kapag nawala na siya sa kontrol. Nasira ang orihinal na libro ng mga account. Gusto kong makita kung paano pa siya makakalusot. Nasaan ang aking libro ng mga account? Sino ang humawak sa aking libro ng mga account? Anong libro ng mga account? Yung libro ng mga account ni Si. Maayos ang aking asukal. Ikaw ba ang kumuha nito? Ako. Hindi ako gumalaw. Kung malaman niya na nasa kamay ni Wang Shan ang libro ng mga account, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Kailangan kong mag-isip. Pansin ang lahat ng koponan. Kailangan suriin ng komunidad ang mga account ng bigas at mga puntos ng trabaho. Dumating na ang komunidad para sa pagsusuri ng mga account. Sa kabila ng paghahanap, hindi mahanap, natatakot na akong hindi ko maipasa ang bayarin na ito. Dumating na ang kooperatiba. Pag-audit. Sa ganitong mahalagang sandali, may tinatago siyang masama sa loob. Hindi na niya mapigilan. Bayaran na natin ito. Itong pagtatakip. Mabilis na sumikat ang araw, darating na ang public security. Bakit ka nagmamadali? Naayos na ang account. Hindi nila mahuli. Sa gabing ito, yung mga account na ginawa niya kahit punctuation tama. Sigurado siyang kahit ang Diyos ay hindi makakakita ng mali. Pinuno. Malinaw ang mga account natin. Madaling ipasa ang mga account. Pero kung bigla siyang magalit, mawawalan ng halaga ang mga pribadong account. Kailangan maghintay ng pagkakataon na hindi niya matatakasan. Tama ang mga puntos. Makatwiran din ang mga pagkalugi. Iyan ay, hindi kami nagiging pabaya sa aming mga tala. Ang peking mga tala ay perpekto. Ngunit ang mga tala ay maaaring baguhin. Ngunit ang mga ani sa lupa ay hindi mababago. Pinuno, may gusto akong sabihin. Tungkol sa ani na iniulat ng grupo. Totoong ani mula sa lupa. Hindi tumutugma. Wala kang alam sa ani bawat ektarya. Yung lupa sa silangan, 2 ektarya. Mayaman ang lupa at sapat ang tubig. Dapat taabot ang ani sa 280. Pero sa libro, 190 lang ang naitala. Sa kanlurang dalisdis, 120 lang ang pinakamataas. Nakaulat ng 200 sa account.
Sobrang taas ng estimate mo. Hindi tumutugma ang 6 kada hektarya. Hindi ito maliit na bagay. Kapatid na Fuguay, kailangang muling suriin ang account. Kapag tumayo sa lupa, makikita ang katotohanan. Kapatid na Wang Shan, mukhang gusto ng tatay ko na gumawa ng masama. Hindi maganda. Gusto niyang sunugin ang mga aklat. Nasa loob ang mga orihinal na libro. Iyan ang matibay na ebidensya. Kapag ang aso ay naguguluhan, nagiging mapanganib. Gusto niyang sunugin ang mga ebidensya ng mga taon. Upang mawala ang lahat ng ito sa apoy. Nasunog na, lahat nasunog. Tingnan mo kung ano ang maipaparatang mo sa akin. Ah! Nakarehistro ang mga magulang sa 3 hektaryang lupa. Ang mga binagong marka sa likod na ito. Siya ang nagbago. Siya ang nagbago. Tunay na sulat ng tatay ko. Walang silbi kahit gaano pa siya kabilis mag-apoy. Ito ang matibay na ebidensya. Tawagin ang tao. Si Chen Wangshan ay pumasok sa tahanan ng iba sa gabi. Nagsagawa ng arson at karahasan. Tingnan ninyong siya ang nag-apoy. Siyang nagpasimula ng apoy. Walang sapat na ebidensya. Sino ang maniniwala sa iyo, isang magnanakaw ng butil? Ah! Siya! Sabi niya, nakita niya. Noong panahon ng pagsunog ng mga titulo. Nakita niya ito ng kanyang mga mata. Ah! Ang mga mansa ng tinta ay idinagdag lamang pagkatapos. Kayamanan! Ano bang nangyayari dito? Nasunog na ang mga tala ng sekretaryo. Hindi na malinaw. Tama! Ano ang maipapakita nito? Malinaw ba? Tingnan natin ulit pagkatapos ng pagsusuri ng komunidad. Tio! Hindi maitatago ang apoy sa ilalim ng papel. Kaibigang Fuguay, ang rehistro ng lupa dito ay binago ng iba. Nasira ang mga tala ng liderato. Hindi ito maaasahan. Sabi ng matandang ito, nakita niya noon. Nasinunog mo ang titulo ng lupa. Siya ay isang pipi. Ang kanyang salita ay may halaga. Ah! Saan ka nagmula? Ang kalahating ito ng pipi ay tugma sa kalahating ito sa aking kamay. Sakto na sakto. Ang lahat ng mga pulang marka ng rehistro ay tumutugma. Totoo ito. Totoong titulo ng lupa. Sabi niya, noong panahong iyon, malubha ang sakit ni Wang Shandai. Hawak-hawak ng tiyuhin ang mangkok ng gamot. Niloko siya na pirmahan ang dokumento. Pagkatapos pirmahan, agad niyang sinunog ang totoong titulo ng lupa. Niloko mo na pati ang pasyente. Bakit mo pa sinusunog ang kanilang titulo? Sa mga nakaraang taon, ikaw ang nag-alala para sa akin. Sinasalungat niya ako. May mga tatak din dito. May mga tatak din sa ibabaw. May mga tatak din dito. Hindi maaring peke ang imprint na ito. Ito ay pinindot mismo ng tatay ni Wang Shan. Pahingin nga. Tito, nahuli na ang dokumentong ito. Anong nangyari? Lahat ng imprint ay peke. Pero ang kamay ng tatay ko, kulang ng kalahating daliri sa kanang kamay. Talagang ito ang kanyang fingerprint. Ang hintuturo ay tiyak na putol. Tingnan ninyong mabuti ang tunay na kontrata, itong fingerprint. Ang hintuturo ay putol. Sino sa mga matatanda sa baryo ang nakakaalala na putol ang daliri ng ama ko? Naalala ko. Si Chen Laoer, ang kanyang buhay ay tinaga ng panggugupit. Talagang naputol ang kalahating daliri. Talagang may nawawalang bahagi ang kasulatan. Ang mga fingerprint sa dokumentong ito ay hindi talaga galing sa tatay niya. Kaya't kayang angkinin ang lupa ng ulila. Walang konsensya. Tatay, huwag kang tumakbo. Tatay, huwag kang tumakbo. Huwag tumakbo, tatay. Pahintuin si Weidong. Palayo ang siko mo. Kailangan tanggapin ni tatay kung nagkamali siya. Pagsisinungaling sa dokumento. Nagnakaw ng lupa ng iba. Malubhang paglabag. Ipapaabot ito sa pampublikong komite para imbestigahan at aksyonan. Tapos na. Lahat ay tapos na. Matapos ang pagsisiyasat, ang 3 hektaryang titulo ay peke. Ayon sa batas, ibabalik sa orihinal na may-ari. Ang usapin tungkol kay Chen Wangshan na nagnakaw ng bigas ay isang purong akusasyon. Ito ay nilinaw. Siyang nagmura sa atin ng pinakamatindi noon. Tara na, tara na.
walang mukha para humarap sa tao. Kapatid Wang Shan, itong lugar na ito, talagang nagbunga na. Hindi ka lolokohin ng lupa. Kailangan mo itong pagtuunan ng seryoso. Bibigyan ka nito ng gantimpala. Impossible. Yung sirang lupa magiging mabuti. Siyang gumanap. Anong pangalan mo? Kailan mo ito isusulat pabaliktad? Tumingin sa bundok. Noong una, nalito ang tiyahin. Sasamahan ka nilang mumura. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa nakaraan ni Tia. Mas importante ngayon na mapanatili natin ang araw-araw. Tumingala sa bundok. Magbabago na ang pulisiya. Sabi ng taas. Sa hinaharap, pwedeng magtayo ng sideline at magmay-ari ng lupa. Magmay-ari ng lupa. Gumawa ng sideline. Kuya Wang Shan, maubos na rin ang balon. Ika-70 araw na ng matinding tagtuyot. Hindi na kayang tumagal ang balon ng ilang araw. Ang lahat ng pagkain sa nayon. Hindi aabot ng 1 buwan. Paano na tayo mabubuhay? Walang silbi ang pag-aalala. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Tumingin sa bundok. Tulungan mo ang lahat. Tayo na, bumangon na. Hindi makapag-ani sa pagdapa. Hindi manloloko ang mga kababayan. Hindi pwedeng mawala ng konsensya ang tao. Buhay ko, si Chen Wang Shan. Kasama kayo, magpaprotekta. Unang bagay, lahat ng natitirang tuyong lupa. Palitan ng mga tanim na matibay sa tagtuyot. Oy, makinig kayo sa isang ulila. Totoong nasira na ang tanim. Lahat sa nayon ay mamamatay sa gutom. Sino ang makakaya nito? Walang nagawa ang mga ninuno. Nabaliw ka ba? Narinig mo ba? Sinasabi kong siya ang magdadala ng kapahamakan sa buong nayon. Ang kamote ay matibay sa tagtuyot. Malalim ang ugat. Sa taon ng matinding tagtuyot, ang makakapagligtas sa buhay natin ay ito. Malinaw na nakasulat sa libro. Ang kamote ay matibay sa tagtuyot at mataas ang ani. Sa 1 ektarya, parang 3 ektarya ng trigo ang ani. Ang paraan ni Wang Shan ay ayon sa siyensya. Naniniwala ako kay Wang Shan. Kapag may nangyari, ako ang unang nagdala. Itataas ang mataas na ugat para makahinga. Takpan ang dayami para hindi mabasa. Tigil! Lahat, huminto kayo. Kahit mamatay sa gutom, hahanapin ko si Chen Wang Shan para magbayad. Kung aalisin ang mga punla, itatanim ko ulit. Pero buhay ng buong baryo ang nakataya. Kaya mo bang hilahin? 8-in-law. Miao Jen nag-igib ng damo. 3 araw magdidilig. Tumingin sa bundok. Salamat sa pagtuturo mo. Ang hina naman nito. Kahit maliit na tulong. Kapatid Wang Shan. Buhay na buhay. Buhay. Nagtatanim na buhay. Ayaw kong pahintuin ka. Si Chen Wang Shan ay nagbago ng tanim ng walang pahintulot. Sinira ang kolektibong produksyon. Si Chen Wang Shan, may nagulat na ikaw ay nagbago ng tanim ng walang pahintulot, na nakakasira sa produksyon. Kapatid na opisyal, ito ay lupa na hindi nagbago ng tanim. Matinding tagtuyot ng 70 araw. Namatay ang lahat ng trigo. Kapatid na opisyal, siya ang nangunguna dito. Pagtulong sa sarili sa panahon ng tagtuyot. Tama ang ginawa. Malinaw na hinihikayat ng mga nakatataas. Ayon sa sitwasyon, pagtulong sa sarili sa panahon ng sakuna. Maaaring subukan ng inyong grupo. Ipinagkakaloob ang ani sa bawat tahanan. Maganda. Kapatid Wang Shan, mas malaki pa ito sa ulo ko. Wang Shan, ang daming kamote. Kung matagal nang nakatago, masisira na ito. Kung masira, sayang ang paghukay. Pinapayagan na ng batas ang mga sideline. Gawing pulbos o tuyo. Magandang halaga ang maibibenta. Gilingin sa pulbos, iwanan magdamag, alisin ang tubig. Ang natitirang almirol ay parang ginto. Kuya, nasukang ginto sa bibig ko. Ha ha ha. Hindi lang ito almirol. Masigit pa ito sa buong baryo. Pag-asa na makakuha ng tunay na ginto't pilak. Ikaw, itong pulang sinulid. Bigyan mo ako ng 5 kilo ng bigas. Kuya, wala na. Lahat ay naubos na. Bata,
Ikaw, itong pulang bayan ay sobrang mabenta. Pwede bang magtuloy-tuloy mong ibigay sa akin ang serbisyo? Kung gusto mo lang, gaano man karami, gaano karami ang meron ka, gaano karami ang iniinit mo. Dapat ang tubig ay kumulo ng maingat at tapusin ng isang bagsak. Kuya, bakit lahat ng nalagpasan ko puro mga kulubot? Anong ka ba? Ang husay ay napapanday sa pag-ehersisyo. 100 kilo ng kamote, nakakagawa ng 20 kilo ng harina. Tanggalin ang gastos. Doble ang kita. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng tama. Ikaw ang bahala sa pulbos. Ako ang bahala sa paglagda ng kontrata. Tumakbo sa kooperatiba. Nakita mo ba? Ako ang leader ng kargamento. Perpekto. Leader. Hindi pa lumalabas ng baryo, bumagsak na. Hihi! Ulit, ulit. Mga kababayan, ito ang unang batch ng produkto natin. May sarili na ring ani ang ating Chenja Village. Wow! Talagang hindi madali ang paglalakbay na ito. Mas magiging maganda ang hinaharap. Gusto pang maging boss ng isang tao na may putik sa mga binti. Maghintay ka na lang na mawala ng salawal. Naputol ang axle. Nadampian ng putik ang lahat. Walang darating na kargamento ngayon. Kailangan ng kooperatiba na ibalik ang order. Ang axle na ito ay pinutol ng tao. Sino ang gumawa ng masamang bagay? Nasa loob ang hiwa. Kapag mabigat, agad itong mababasag. May mga tao na umaasa na mahulog ito sa kalsada. Kung walang sasakyan, dadalhin namin ito sa balikat. Dapat dumating ito sa oras ngayon. Titingnan kung sino ang gumawa nito. Unahin munang dalhin ang kargamento. Babayarin natin ang bayarin mamaya. Pumunta ka sa bayan at magpaalam sa akin. Sabihin mong ang pulbos niya ay maihalong apog, na nakasasama sa tao. Hindi maganda ang paninira sa pangalan ng tao. Gamitin ang pera para sa gawa. Binabagsak niya ang pangalan niya. Kaya maibabalik ko ang kamay ko. Ang pulbos ng nayo ng Chenja ay hinaluan ng apog. Ang kapitbahay ko ay nagkasakit ng pagsusuka at pagtatay. Halos mamatay siya. Bibili ka pa ba ng pulbos na iyon? Bata, sinasabi sa bayan na mailason ang iyong bigas na pulbos. Naniniwala ka bang marumi ang aking pulbos? Buksan mo ang lahat ng pinto. Lahat ng tao sa bayan pumunta sa kooperatiba. Para makita ng personal. Para makita ng lahat. Hindi makakatakas. 2 bagay lang ang nililinis na kamote. Makikita niyo ang apog, di ba? Unahin ko munang kumain, ilalagay ko na lang yung salita mamaya. Ito ang kanilang pangunahing produkto. Binuksan ko ito para sa iyo. Sa lungsod, malakas ang suporta. Mayroon na tayong mood number. Walang makakasira sa ating pangalan. Sino ang nagbigay sa iyo ng pera para sirain ang aking reputasyon? Siya nga, si Chen Fugi. Binigyan niya ako ng pera para ipakalat ito. Siya iyon. Hindi ko na kayang tiisin ito. Saan nanggaling ang mga chismis, mga kababayan? Ngayon, linawin natin ito. Itong si Chen Fugui. Nagbigay ng pera para ipakalat ang mga kasinungalingan. Nagsisinungaling siya. Kailan ko siya binigyan ng pera? Ito ang pera. Sunugin ang kontrata ng lupa ng mga magulang ko. Gumagawa ng peke na talaan. Nagnanakaw ng tulong sa pagkain. Kinukuha ang aking kanal. Nagsasaboy ng asin sa mga palay ko. Piniputol ang aking axle. Nagpapakalat ng chismis. Ngayon, magagawa mo ba? Ay, ikaw, Chen Fugi. Talagang sinisiraan ang sariling pamangkin. Ako. Maraming kasalanan si Chen Fugi. Hindi ito katanggap-tanggap sa batas ng nayon. Simula ngayon, aalisin ang lahat ng iyong tungkulin. Magbayad ng danyo sa buong nayon. Maglabas ng pahayag upang linawin ang mga chismis. Ayos. Bakit siya aalisin sa posisyon? Nang aapi kayo. Auntie, hindi ko kayo gagantihan. Pero kailangan nyo itong ipaliwanag. Sa buong nayon. Mount Hope. Napakalaking magandang balita. Kailangan ng bayan na suriin ang mga nangungunang koponan sa produksyon. May pag-asa ang nayon natin, Chenja. Ayos. Nakatapos na sa mga lumang utang. Magpupursige tayo ng todo. Ayos. Umaasa tayo. Talagang may pag-asa ang koponan natin. Na-rekomenda ng county ang mga advanced na production team. Ay, pero kung puro kamoteng kahoy lang. Kulang pa rin ito.
Sige lang, sekretaryo. May plano na ako sa isip ko. May plano na ako sa isip ko. Tingnan mo ang pampang na ito. Sayang kung pababayaan lang ito. Kapag ginamit ng maayos, ito ay kayamanan. Ano ang gusto mong gawin dito? Mag-alaga ng manok, kuneho at magtanim ng prutas. Pag-ugnayin ang pagsasaka, pag-aalaga at pagproseso. Gawing isang linya. Tumingin sa bundok. Hindi ba maganda ang harina ng kamote? Kung magulo, ano ang gagawin natin? Mga kababayan, kakaumpisa pa lang ng magandang buhay. Ngunit hindi tayo dapat maging kontento sa kaunting yaman. Mas mabuti ang maraming paraan para kumita. May mga teknik sa pag-aalaga ng manok. Ihalo ang halamang gamot na ito sa pagkain. Para maiwasan ang sakit at lumakas. Itinuro ng guro. Gino, ang damo mo ay sobrang galing. Sa lupa, lahat pwedeng magamit. Itlog, karne ng kuneho, prutas. Ako ang bahala sa benta. Lahat pwedeng gawing pera. Ikaw ang bahala sa alaga, ako sa pagbebenta. Talagang napasaya ni Mang Wang ang lahat sa paraan niya. Ang trabaho ni Shanje sa burol ay nagsisimula pa lang. Masama na, may sakit ang mga manok. Maraming manok sa aming nayon ang namatay. Dumarating na ang sakit dito. Tumingin sa bundok. Biliin mo na ang mga manok. Kung hindi, lahat sila ay mamamatay. Walang pinapayagang patayin. Makinig ka sa akin para makaligtas. May sakit na manok, magandang manok. Paghiwalayin ang mga ito. Kailangan dumaan sa apog sa pagpasok at paglabas. CJ, gagawin ko na ito. Ang iyong halamang gamot. Sa mga panuntunan sa pag-iwas sa sakit sa libro. Tama ito. Kahit ang mga simpleng paraan ay nagsasabi ng siyensya. Nakikipag-ugnayan ako sa health clinic sa bayan. Dalawang paraan, sabay nilang ginagawa. Yung balde na ito ay namumuo na. Ikaw ang nag-aalaga sa bawat tao. Ikaw ang mag-aalaga sa bawat isang tao. Sabi ni Kuya Shan, walang pwedeng matapon kahit isang timba. Hiwang may sakit, ilayo. Isarado ang daan. Lagyan agad ng halamang gamot sa pagkain. Sundin niyo lahat si Kuya Shan. Nabuhay. Parehong epektibo dito. Sa bundok sana. Tanggapin mo ang munting pasalubong na ito. Hindi pwede. Natural lang na tumulong ang mga kababayan. Ang kakayahang tumulong sa iba. Hindi ito para ipalit sa pera. Maging maingat. Huwag ipagsabi ang kakayahan. I save mo ito para sa sarili mong kita. Hindi tama ang sinabi ng kuya. Kung ikakalat yan, ang pinakamalaking kawawa ay ang master. Hindi kailanman ganito ang iniisip ng lolo ko. Nakasulat ng malinaw ang tungkol sa pagtulong sa tagtuyot at pagpigil sa sakit. Kahit sino ay pwedeng matutunan. Kung talagang gusto mong ipamigay ng walang bayad. Sinasabi na ang kakayahan ng lolo ko ay para sa pagtulong sa tao. Hindi ito para sa pagyaman. Sinabi ng guro sa akin noon. Ang lupa ay nag-aalaga sa tao at ang tao ay nag-aalaga sa kabutihan. Ang salitang ito ay mananatili sa akin habang buhay. Ang yaman ng isang nayon ay hindi tunay na yaman. Kapag sama-sama, doon talaga ang kabutihan. Pagsasaka at pag-aalaga, isang buong proseso. Kung maayos ang pagkakagawa, ang karanasang ito ay nararapat ipakalat. Ito ay pinuno ng Wang Shan. Ang kakayahan ay kayang suriin. Ang tunay na kaalaman ay kayang suriin. Sa pagkakataong ito, matatag na. Kaibigan, huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya ay nagmamalaki para sa sariling kapakinabangan. Paggamit ng posisyon para sa sariling kapakinabangan. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Gusto pa niyang ipasa sa akin. Ang huling basong dumi. Lahat ng pera niya ay napunta sa sariling bulsa. Kaibigan, may ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Lahat ng pera mula sa pagbebenta ng bigas ay nahati-hati sa bawat pamilya. Tumingin lang sa bundok, siya lang ang nagtrabaho para sa bonus. Malinaw ang mga talaan. Walang kulang o sobra. Siya ang pinakamagaling na kabataan. Sa taon ng matinding tagtuyot, siya ang nagligtas sa amin. Dumating ang sakit ng manok.
At siya ang nagpagaling dito. Gulay na kamote, manok, kuneho, prutas. Lahat ay totoong ginawa ng husto. Masabi lang ng magarbo. Mas matibay pa rin ang galing sa lupa. Kahit magmalinis ka pa, hindi ka pa rin mapahiya sa paninirang puri. Kung gusto mong magdumi ng pangalan, sa huli ang masama ay ang kamay mo mismo. Ang Barangay Chen ay kinilala bilang pinakamahusay na koponan sa produksyon sa buong lalawigan. Inirekomenda ni Chen Wang bilang kandidato para kapitan ng koponan. Ito ang punong kahoy na ito. Noong araw na iyon, nakabitin ako at tinawag na magnanakaw. Ngayon naman, kailangan akong pangunahan ang isang buong baryo. Bakit ako ang dapat magdala sa inyo? Nauunawaan ko ang mga pinagdadaanan mo sa loob. Pero talagang naniniwala ang mga tao sa iyo. Naniniwala sila sa akin. Sila ang pinakamalakas na nagmura noon. Sila rin iyon. Sinabi ng matandang babae na gusto kanilang maging katulad ng guro. Nakasama ang buong nayon. Nasama-samang mamuhay ng maayos. Tinanggap ko ang responsibilidad na ito. Ang mga nakaraang alitan ay naayos na. Ayos. Mataas na bundok. Talagang isang tunay na lalaki. Sa mga darating na araw, sama-sama tayong yumaman. Ayos. Mga kababayan, dumating na ang mga patakaran. Paghahati-hati sa sakahan. Ang lupa ay nahahati sa bawat pamilya. Ano ang gagawin kapag nahati na ang lupa at nasira na ang tanim? Anong paghahati? Bawat isa ay gagawin ang sarili niyang trabaho. Sino ang tutulong sa sino? Sa huli, wala nang lugar para umiyak. Tiya, dahil nga sa bawat isa ay nagtatrabaho sa sarili nilang paraan. Dapat magkaisa tayo. Ituturo ko ang teknolohiya. Ako ang bahala sa pagbebenta. Maganda man o pangit ang pagkakasama-sama. Walang masisisi ang sinuman. Sa tanawin, makatarungan ang paraan mo. Brother Wang. Ito ang unang pagkakataon na nagtatanim ako para sa sarili ko. Punong-puno ako ng lakas. Mabenta rin ang sideline ko. Dumoble ang mga order sa gilingan. Sa wakas, may pag-asa na ang buhay. Tatay, uminom ka ng gamot. Wei Dong. Patawad, Wang Shanje. Yung mga bagay na iyon, kasalanan ko. Pakiusap, humingi ka ng tawad kay Wang Shan para sa akin. Tatay, huwag kang mag-alala, magpahinga ka muna. Wang Shan. Malubha ang sakit ng tatay ko. Gusto niyang makita ka. Isang tinga lang. Mukhang hindi siya tatagal ng matagal. Sana makapunta ka, Mount Wang. Maraming salamat, Tiyo. Salamat, Tiyo. Ako ang nagsunog ng kontrata noong araw. Nabaliw ako sa inggit. Sa 3 munang lupa, binubusog ka hanggang sa mamatay. Pasensya na sa iyong mga magulang. Nakuha ko na ang lupa. Naayos ko na ang mga bayarin. Kapag okay ka na, maging mabuting tao. Wishful thinking. Tiya. Tumingin sa bundok. Malaking balita. Kumpanya ng supply at marketing sa lungsod. Gusto nilang makipag-ugnayan sa atin para sa malaking order. Malaki ang volume, mataas ang presyo. Tayo'y kikita na. Suki ng mga nakatira sa probinsya. Talagang babalik ka na sa lungsod. Dumating na ang polisiya. Makakabalik na ang mga kabataang intelektual. Sa pag-alis mo, mawawalan ng haligi ang nayon. Kung kailangan ng umuwi, umuwi ka na. Mas maganda ang buhay sa lungsod. Iyan lang ang masasabi mo. Hindi ko kayan hadlangan ang iyong kinabukasan. Ito lahat ay mga notes ko kasama si Wang Shan. Guro Su, natutunan ko na isulat ang mga karakter na itinuturo mo. CJ, magandang bata. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi na ako aalis. Bakit ang ganda dito sa lungsod? Nandito ako. Gusto kong gawin ito habang buhay. Ayos. Nananatili si Suzaking. Biyaya ang nakuha ng ating baryo. Mula ngayon, sabay tayong gagawa. Isang piraso ng tuyong. Magdaos ng night school para sa agrikultura. Turuan ang lahat ng kaalaman at teknolohiya.
Dapat ipasa ang kakayahan sa mas maraming tao. Kapatid Wang Shan, hindi maganda ang sitwasyon. Nagbigay ng babala ang komunidad. Matapos ang matinding tagtuyot, magkakaroon ng malakas na pagbaha. Naging maitim ang ulap, bumabalik ang init ng lupa. Hindi titigil ang ulan na ito. Anong gagawin natin? Lahat ng taniman at damuhan ay masasira. Magmadaling mag-ayos ng dike. Maghukay ng kanal para sa pagbaha. Dadaan ang tubig sa kanal na ito. Babagsak ang tubig sa ating mga palayan. Kaya't palawakin ang daanan. Iwasan ang tubig. Kailangan nating magmadali bago umulan. Paano natin hahatiin ang trabaho sa bundok? Anong gusto mong gagawin natin? Auntie Zhang, kayo ang manguna sa grupo ng mga kababaihan para palakasin ang mga paa ng dam. Wang Dong, magpakatatag ka. Malapit nang magdilim. Malapit nang magdilim. Kung mapanatili ang lupa, mapapanatili rin ang buhay. Tito, hindi ka paganap na gumaling. Umuwi ka na at magpahinga. Hayaan mong makatulong ako. May utang ako sa baryo na ito. Sobrang dami na ang utang ko sa'yo. Manatili kang kalmado. Nawala ang tubig sa kanal. Panatilihin ang kanto. Nagawa na. Nakalibot na ang tubig. Tumingala sa bundok. Gisingin mo si Wang Shan, kuya. Babaeng pipi. Magpahinga ka rin, ako ang magbabantay. Itong bata. Nagmamalasakit siya sa ating pamilya gamit ang kanyang buhay. Noong mga panahong iyon, pinagsabihan pa natin siyang malas. Ang nag-aalaga. Tara, tingnan natin si Wang Shan. Nandito kayong lahat. Nag-alala ang lahat ng magising ka. Dumating ang tiyuhin para tingnan ka. Magpakatatag ka. Walang dapat isipin. Ang ani ngayong taon. Mas maganda kaysa sa nakaraang 3 taon. Hindi na sayang ang hirap ng lahat. Magandang balita. Iginawad sa atin ng bayan ang Advance Collective. At iginawad din kay Wang Shan. Bilang lider sa pagyaman, ang seremonya ng pagkilala ay nakatakdang ganapin sa ilalim ng matandang locust tree sa nayon. Magnanakaw ng bigas, masamang bituin. Kamanghamanghang kasama si Chen Wang Shan. Pinuno sa yaman. Mabuti. Ikaw ay magandang halimbawa para sa mga magsasaka. Mabuti, sertipiko. Ang kakayahang ito ay ipinamana ng aking lolo. Ito ay para sa pag-aalaga at proteksyon ng mga tao. Para sa akin, ang pagkapanalo ay hindi mahalaga. Mahalaga na lahat ay namumuhay ng masaya. Talagang mabuti. Mabuti. Tiyo, lahat ay tapos na. Walang utang na loob. Mula ngayon tayo ay pamilya. May magandang balita pa. Ang nayon ng Chen ay itinalaga bilang modelo para sa pagsasrevitalisa ng kanayunan. Kumpletong pagpapalawak ng karanasan. Ay.